Napansin mo ba? Ang hirap-hirap baguhin ang mga isipan ng mga tao. Napaka-stubborn. Ang tigas-tigas ng mga ulo ng mga tao. Basta meron sila, parang stuck up ba sila? Bakit kaya? Kaibigan, papaliwanag ko. Kasi meron tayong mga tatlong biases. Actually, marami pa. Pero tatlong pag-usapan natin ngayon, maliliwanagan ka kung bakit mga tao, pati ikaw, pati ako, ay ganito. I want you to listen. I want you to be very blessed today. Ang unang bias natin, no, yung tinatawag na anchoring bias. Ano yun? Ganito. Pag meron kang paniniwala, tapos may bagong information na conflict or disagreeing sa unang paniniwala, ire-reject mo yan. Halimbawa, alam mo ba, dito sa mundo, may mga tao naniniwala na flat o patag yung mundo, hindi bola, hindi round ang earth, pero flat. Grabe, no? Ay, ang daming tao naniniwalang ganyan. Pero pansin mo, pag ganyan ang paniwala mo, yun ang old belief mo, re-reject mo yung mga picture sa NASA, na yung mga astronaut, pinicturean yung Earth, bluish-green ball, di ba? Yung Earth, ay, sasabihin nila, ay, peke lahat yan. Peke lahat yan. Ay, pumuntat yung mga tao sa buwan, peke lahat yan. Ginawa lang yan sa studio. Ayan. Bakit? Anchoring bias. Kasi meron silang lumang paniniwala, tapos ang hirap baguhin nun. Meron akong mas konkretong example. Nung bata ako, sinabi ng nanay ko, money does not grow on trees. Ibig sabihin, money is scarce. Konti lang ang pera. Hirap kitain ng pera. Alam mo, it took many years for me to change my mind about that, to develop a new mindset, to develop a new paniniwala. Ano yun? Money is everywhere. Money is everywhere, and if I put my heart and my mind to it, I'll be able to earn that money. Money is everywhere, no? So it was a new mindset. Ang hirap, tanggalin yung luma. Talaga, it took years. Pero pwede. Number 2, bias. Ang tawag dito, confirmation bias. Ano yun? Naniniwala tayo sa unang magsabi sa atin. Tapos gusto natin i-confirm yun. Meron akong nangyari sa akin. Yung sinabi ng kaibigan ko, may gustong makipag-usap sa iyo. Pero Brother Bo, mag-ingat ka, parang may tinatago eh. Ganun. So nung kinuusap ko yung tao, hinahanap ko yung ano kaya tinatago nito. Gusto ko i-confirm yung sinabi niya, di ba? Parang confirmation bias. Eh yung pala, yung totoo, mahiyain lang. Wala naman tinatago. Pero yun yung point na parang gusto mo i-confirm. O, meron pang pangatlo. Ang tawag ay availability bias. Ibig sabihin, naniniwala tayo sa mga unang maalala natin. Halimbawa, loto. Nagde-decide ka, bibili ba ako ng loto o hindi? Eh naalala mo, yung mga picture ng mga taong nanalo na ng loto. Tsaka mga kwento na milyon-milyon yung pinanalo niya. So, bibili ka ng loto ngayon. Maski na, according to statistics na yan, statistics, ang chances mo para manalo sa loto ay katulad ng chances na tamaan ng kidlat sa parehong lugar. Natamaan ka naman ng kidlat. Hindi pa. Ang loto, yung chances, percentage of winning the loto, being hit by lightning twice. Hindi lang yon, in the same spot. Grabe. So, ibig sabihin, halos walang chance. Eh, brother mo, meron eh. Meron. Ilan? 1 out of million. That's the point. Na parang, availability bias. May nakita ako, narinig ako nanalo eh. Ayun. So to be able to question that, to be able to have an open mind and to say, ganun lang ba yung chances? Mas mabuti na lang mag-invest, kaysa sayangin yung pera dito. Ayun. To be able to do that. Alam mo, merong kwento ako sa Bible. Matthew chapter 11, this is the gospel. Jesus said to the crowds,
To what shall I compare this generation? It is like children who sit in marketplaces and call to one another. We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they said, he is possessed by a demon. The Son of Man, siya, came eating and drinking, and they said, look, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners, but wisdom is vindicated by her works. Yung mga tao close-minded, hindi nila tinanggap si John the Baptist, hindi tinanggap si Jesus. Di ba? Rineject nila. Close-minded. Hindi sila bukas sa sorpresa ng Panginoon. Wala silang pagkukumbaba. Yun ang pagdadasal natin ngayon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord, bigyan mo kami ng pagkukumbaba, humility, para mabuksan ang isipan namin sa mga sorpresa mo, sa mga unexpected na biyaya at pag-manifest ng presensya mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at bibigyan mo kami ng bago at bukas na isipan. In Jesus' name, Amen! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Woo! Thank you so much, guys. Gusto mo bang makatanggap ng full tank Saturday at Sunday para sa weekend, para kompletong inspiration mo? Become a full tank supporter. Binibigay ko yung full tank Saturday and Sunday bilang pasasalamat sa mga full tank supporter that supports our mission. And all you have to do sa Facebook, click mo yung support button, yung support now sa ilalim ng video. Kung YouTube naman, click the button join kung computer ang gamit mo. Maraming salamat. God bless you. I will see you tomorrow.